Nasa Binondo, Maynila po ang kasama nating si Rhea Santos kung saan inaabangan na ang pagsalubong sa Chinese New Year. At sa sampulan ni Rhea ang iba't ibang katakam-takam na lutong Chino. Rhea, busog ka na ba? Nako, Ivan, paumpisa pa lang, pero handang-handa na ang tiyan ko. Talagang pinaghandaan ko to. Good morning mga kapuso kong Hey Fat Choy. Chinese New Year, paparating na. Kaya naman, I'm sure, abalang-abala na yung mga kapatid nating Chinoy para paghandaan yung pagsasaluhan nila mamayang gabi. And one of the best ways talaga to celebrate Chinese New Year, syempre, mag-food trip sa Binondo, ang sentro ng pamilihan at kalakalan dito po. Kaya naman, nandito tayo ngayon para tikman ang sarap ng authentic Chinese food. Makakasama natin ngayong umaga ang isang cultural guide / Binondo foodie na si Ivan Mandy. Ivan, good morning. Morning, ang gandang umaga. Okay, gaano ka-importante ang pagkain sa mga Chino? Siyempre, pag ganito mga panahon na parang piyesta, siyempre gusto mo sagana. So, umiikot lahat sa pagkain, no? Pamilya, kaibigan, lahat nagsasayahan. Okay, nandito tayo sa Tasty Dumplings na talaga namang isa sa mga community favorites dito sa Binondo. At ano-ano yung talagang dinadayo ng mga kababayan natin dito? Sa akin, ang gusto ko rito ay yung kanilang pork chop na tineternohan ng mami. No? Kasi dito mo makikita sa Binondo yan na napakanipis na pork chop. At yung mami niya, hindi siya yung pangkaraniwang beef o chicken mami. Meron siyang tinatawag na kiam chai mami o yung burong mustasa na mami. Okay, kakaiba tong pork chop na to dahil ang laki. Ano ba yan? Puro laman talaga? At bakit masarap ang lasa niya? Kasi panay ko na sa pagprito niya yung butter niya, no? Maliit. At pag kinain mo yan, bagong luto, napakalutong at mabilis hiwain at napakanipis. Okay, sesentensyahan ko yan mamaya. Pero syempre, isa talaga sa mga dinadayo din dito, yung kanilang dumplings. Alright, may iba't ibang klase tayo ng luto ng dumplings, iba't ibang laman. Pero ano para sa'yo yung pinakamasarap? Ikaw parang, sabi mo, parang buong buhay mo, kumakain ka na dito. Mas gusto ko yung dumplings na nilaga, yung steam. At lahat ito, meron silang giniling na baboy sa loob. Nga lang, yung iba may kuchay, yung iba may pechay. Okay. Ivan, there's something about the preparation of the dumpling, no? Na espesyal. Bakit ganyan ang itsura niya? Bakit ganyan ang hugis niya? May simbolo ba yan? Para sa mga Chinoy, wala namang ibig sabihin ng dumpling. Pero sa mga ibang Chinese na taga-hilaga ng China, ang dumplings daw ay hugis ginto. No? Kasi yung ginto nung araw sa China, medyo hugis ng dumpling ngayon. Ivan, ayan. Okay, hugis ginto. Sinaunang pera sa China. So ang sabi nila, ang dumpling, pag kumakain ka niya, parang gusto mo ng kayamanan. No? Oh, okay. Tapos parang throughout the years, nagkaroon na ng eksperimento sa klase ng pagluluto ng dumpling. Usually kasi steamed lang yung alam ko, diba? Pero ngayon, fina-fry na rin. No? Meron na silang prito, meron na silang pwedeng sabaw, no? Pwedeng may kasamang mami, at kung ano-ano pa. Usual ba ang dumpling talaga sa hapag ng mga Chino kapag Chinese New Year? Para sa mga Chinoy, hindi. Pero para sa mga Chino na taga-hilaga sa mainland, oo. Okay, meron pang kakaiba dito na mukha talagang masarap. Ito nga, parang fried, fried bread. Tapos imbes na usually condensed milk, dito nila sinasawsaw, no? Ano ito? Yan ang tinatawag na hongma, no? So para siyang minatamis na adobo o parang patatim. So madalas ang patatim kinakain niyang kasama ng kuwapaw o yung parang siopaw na walang laman. Pero ito, ang kasama niya itong silver bread. So I guess this is it. Titikman na natin. Itong kanilang parang fried bread, isasawsaw natin dito sa kanilang hongma. Okay, ganito pala pagkain yan ha. Sinawsaw ko na ha. Ang sarap. Ang lambot-lambot ng tinapay at manamis-namis ang sabaw. Perfect. Kung kayo kape, ako hongma ang sausawan ko. Magbabalik po kami sa iba pa nating food trip. Diyan lang kayo.